Hi guys! Welcome to my vlog! For today's video, samahan niyo ako mag-arrange nito ang aking biniling Christmas tree. Ang tawag ko dyan ay mini Christmas tree. Talagang yun naman talagang tawag dyan, mini Christmas tree. Ayun, kasi this is the first time ever na gagawin namin ito na maglalagay kaming Christmas tree sa aming bahay. At dahil maliit lang ang space dito sa aming bahay na inuupahan at tinitirhan, kaya yan lang, maliit lang ang binili ko kasi sobrang dami na naming gamit. Di na namin alam kung saan namin ilalagay para magkaroon kami ng kaunting space. Kaya ang ending, dati, dalawang aming kama, ngayon ay isa na lang. Tapos naglalatag na lang kami sa baba. No, di ba? Nalaman nyo pa. Ayan, dalawang colors lang yung nabili ko. Kasi ang unang choices ko ay yung silver at gold. Then, na-realize ko na parang masyadong off yung kulay niya tapos green. Tapos, na-realize ko na mas bagay itong red at blue kasi Christmas. Parang mas malapit-lapit siya yung sa gusto kong theme for Christmas. Pero, gusto ko sana dyan white. White theme. Kaso, mas okay na din yan. Mas Christmas na Christmas yung feeling natin dyan, guys. See? Ayan, itong kwarto namin di pa masyadong ayos. Di ko pa masyadong na-finalize yung paglalagay ng mga wallpaper. Kailangan ko pa bumili ng kagaya niyang isa yung kulay gray. Tapos aalisin ko yun yung parang may pahaba siya na lines. Ayan, di maganda. Halos ako din ang gumawa niyan. Siguro mga 5 years ago na din yan. Ay, hindi. Parang nung pandemic. Yes, nung pandemic. Di ba nauso yung mga barter? Ang parang ang pinampalit ko ay bigas. Yeah, I remember. Bigas yung pinampalit ko dyan. Tapos, maganda yung texture niya, yung wallpaper na yan, na may lines na white at gray and black. Kasi makapal siya, guys. Ayun, kaso parang tatatlo or dalawa lang ata yung roll. Ewan. Minsan kasi hirap na talaga ako i-pronounce yung English kahit alam ko naman yung spelling niya. Ito namang nabili ko na to, madali lang naman tong i-arrange kasi nga small version lang siya. Ayan. Mabilis ko lang din siyang natapos dyan, guys. Medyo nahirapan lang ako kung paano ko siya ilalagay kasi wala siya ng dulo kasi meron siyang, kung nakita nyo kanina na malapitan ay siya ay parang ribbon. Yung may lace siya, tapos in-style na ribbon, tapos yung talagang dapat sabitan mo ng mga isasabit mo ay napunta na dun sa pag-ipit. Medyo gets niyo ba yung ibig ko sabihin? Basta ganun siya. Kaya ay nahanapan ko kung saan ko paano ba ilalagay itong mga balls to. Tapos na-realize ko pwede siyang ilagay doon sa may part ng dulo ng pagka-ribbon niya. So, yun. Medyo nakukulangan pa ako dyan sa design kong yan. Kaso nga, medyo nahirapan ako. Saan ko naman siya ilalagay? Doon, wala na siyang pwedeng pagsabitan. Kaya ayan, hinanapan at ginawan ko na lang siya ng paraan kung anong magandang gawing options. And then, later on, matapos na natin ito. Ewan, lahat ng mga ginagawa ko ngayon ay yung aking childhood dreams. Yes. Masasabi ko man yung childhood ko, okay din naman yung mga experience ko. Kasi dati, I'm one of the boys. O, diba? Mga kasama ko sa mga paggala, yung kapatid ko, tapos yung pinsan ko, tapos may mga iba pa kami mga kasama na nun. I don't remember anymore na kung sino yung mga kasama namin that time. Tapos may naalala pa ako na kami ay pumunta sa may parang bundok. Hindi siya totally bundok, parang 1 hour walk. Tapos ay pataas siya, may bahay doon sa dulo ng parang burol. Tapos may dalawa daw matandang nakatira, tapos dinadalhan namin sila ng isda. Tapos pagbalik naman namin, may dala na kaming niyog, o kaya prutas na makukuha doon sa area nila. Ay, nakakamiss lang yung mga ganong bagay. Oh my gosh. Pero hindi ako talaga yung forest girl. Hindi naman forest girl, yung parang pupunta ka sa mga bundok-bundok. Kasi parang napaparanoid ba ako pag naisip ko, baka may ahas. Kasi dati, meron akong friend, si Judith. Hi, Judith. Nandiyan siya sa San Narciso. Ano, bangkitan ko na yung lugar tuloy. Basta doon,
Doon kasi ako talaga lumaki, tapos dito lang ako nakapagtapos ng high school sa Lucena. So, ayun, nagtitingting kami dati. Maganda rin yung mga naging kabataan ko, no experience ko, tas yung mga experience na makasama yung mga classmates ko. Kasi syempre, alam niyo naman sa isang lugar, halos magkakakilala na, magkakamag-anak na, sama-sama na. Ayun, nakakatuwa lang balikan yung mga nakaraan. Kasi syempre tayo sa panahon ngayon, parang masyado na tayong nababurden sa ating mga responsibilities, especially sa ating money, how to ma-budget para doon sa mga bills, na minsan nakakalimutan na natin i-appreciate yung mas may mga maganda pa tayong bagay na dapat i-appreciate sa ating buhay. Kahit mga little things lang yan, pero it's a big factor ba tawag doon? Basta ganun, impact sa ating buhay. So, masabi ko, be grateful and appreciate life more and live more. Hi guys! Ito'y another day! Hello! Hello! Aying! Lala! Lala! Chuchu! Ito yung time na kami ay lumabas at pupunta kami dito sa park. Ito, ang bahay kasi namin ay 5 minutes away walk lang dito sa park. Ayan, hello sa mga taga-Kota. Comment down below. Ayan, di ba ang ganda? After 2 years, naka-experience ulit ako pumunta sa mga ganitong may mga pa-event. Kasi sa Dubai, hindi naman ako nakakalabas doon. Depende ang paglabas ko sa paglabas ng alaga kong babae. Ayun, pero ang pinaka unforgettable experience ko kasama yung dalawa kong alaga, yung babaeng alaga ako at lalaki, ay nang kami ay lumabas ng New Year last 2023. The best experience ko talaga yon. Ayan, ito sa part na talaga stroll kami at Paskong Quezonian 2024. Ito, tapos na pala ako kumuha dito ng ticket kasi may ticket daw pag pupunta ka or akyat ka doon sa taas ng Christmas tree para mag-sightseeing. Nay. Dito ka, para ito, Nay. Iba talaga ang saya pag dito ka sa Pilipinas magpapasko at magbabagong taon. Kahit wala kang masyadong handa or mga material na bagay, pagkasama mo ang iyong pamilya, talagang ma-appreciate mo, feeling blessed and grateful ka. Masayang-masayang auntie nyo, hindi naman halata sa mukha. Ayan, puro si video na lang din yan. O, diba? May paikot-ikot effect pa yan. Oh my gosh, my heart. At pagkatapos nga noon, kami ay dumaan pala doon sa side na may mga nagtitinda ng mga food stall, pero hindi ko na siya na-videohan. At ito, gaya na nakikita niyo, ako ay may white mask sa aking mukha, face mask, para tayo hydrated ang ating face. Kasi pakiramdam ko napaka-dull na kasi nga, lagi tayong gising ng gabi at tulog ng umaga. O, diba? Hindi na't balance yung ating life. Charis. So, ayan. Doon pala ako natutulog dyan. Tapos, ayun, yung taas, ginawa na lang namin patungan ng mga ibang gamit. Kasi nga, madami kaming gamit, guys. Tapos, ang liit lang ng bahay na inuupahan namin. In God's perfect time, tayo ay magkakabahay din. Makakalipat din tayo ng ating bahay. So, ayun lang. Bago ang lahat, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel and to my Facebook page. I'll see you in adventure. Bye-bye!